So, good morning guys. So, ayan nga. Marami kasi nagtatanong dito yung kung magkano ang naging bill ko sa pagse-cesarean. Mostly nagtatanong dito yung mga mami na buntis ngayon, pregnant ngayon, or ano na sila, yung manganganak na ba. So, nagtatanong sila magkano yung gastos mo sa pagse-cesarean, ganyan. Tsaka ba't hindi ka nag-normal delivery? Bakit kailangan kang ma-cesarean? So, bali guys kasi, ang anak ko is pangatlo na si Baby Brandon, which is 12 years ang pinakagap niya sa kanyang kuya na si Gian. So, ayan nga guys, teka lang ha, pasensya muna sa itsura ko ha, kasi talagang sobrang busy kapag nanganak ka. So, syempre dahil full-time mom tayo, ayan nga yung ginagawa ko. Ang dami kong plansyahin guys. Yan. So, kailangan natin pa-plansyahin yung mga gamit ng baby. Kasi syempre minsan nahahamugan, ganyan. O tapos, yan, yung mga gamit ng asawa ko. Syempre since kauwi niya lang, hindi pa siya totaling naaasikaso. Pero sabi ko, wag na yung ilagay sa cabinet para anytime pag gusto niya lumayas. 'Di ba? Naka-empake na yan, go. Charot lang yon. Pero hindi nga guys. Ako kasi is hindi ako nakapag normal delivery. Dahil 32 weeks pa lang ang baby ko sa loob ng tiyan ko is na-cord coil na siya. So, ibig sabihin, napuluputan na siya ng dalawang coil niya sa leeg niya. Which is, ang sabi sa akin noon ng aking midwife is, mapapaayos yon basta mag-inom lang ako na mag-inom ng tubig. So, ginawa ko naman yon, umayos siya. At the time ng 34 weeks niya, guys, is bumalik yung kanyang pagiging cord coil. Yun, bumalik siya. Tapos, ang masaklap pa nun, nung sinukat siya, nung huli ko kasing check up bago siya mag 32 weeks, is yung edad niya, yung weeks niya, is sakto sa laki niya. Pero nung pumunta na ako doon, nung 34 weeks na siya, nung naayos na yung cord coil niya, pagbalik ko guys, bumalik yung cord coil niya. Tapos, yung laki niya is lumaki siya ng 40 weeks. So, ibig sabihin guys, ng 40 weeks, kailangan, ano na siya, yung full term na siya. Bali, ang edad niya is 37 weeks, pero ang laki niya is pang 40 weeks na siya na baby. So, nag-ano na siya noon ng 4 kilo. Ngayon, sabi sa akin ng OB, bakit nagkaganyan? Ba't lumaki siya ng ganyan? Ang naisip ko lang na dahilan nun guys is gawa nga ng umuwi yung daddy niya. Syempre lumapang ako ng chocolate, which is that time is 8 months na siya. So dapat for the diet na nga ang person. Pero hindi nga ako talaga nun nagda-diet. Talagang hindi ko talaga siya ginagawa. Ewan ko kasi nasanay ako na nasanay talaga ako na yung kumakain palagi. Which is dapat sa mga buntis, pag for the diet na kayo, wag na kayong magpipilit magkakain. Wag mamatigas ang ulo nyo katulad ko. So, syempre, pinagsisihan ko rin naman yun kasi talaga ang hirap ng pinagdaanan ko sa kanya nung ipinanganak ko siya. Kaya nga ganun guys ang nangyari. And then nung pumulupot nga ang pusod niya, tapos ang laki niya is pang 40 weeks na, so kailangan ko na siya talagang ilabas. Kasi 37 weeks na rin naman siya. So, ibig sabihin, hindi na rin naman siya preterm baby. Kaya lang talaga yung laki niya, talagang as in sobrang laki niya na talaga. Nakita niyo naman 'di ba siya sa video? Talagang malaki siyang baby. Ngayon, ano na ako nung sinalpakan na ako ng mga pang-induce, ay ng pang-ano muna, sa bahay muna 1 week. Yung para mga sinasalpak sa puerta, sa vagina, para mag-contraction ako. Pero, pagdating na nung 1 week na gaganon ako, hindi ako nagko-contract. Wala talaga akong nararamdaman. Hanggang sa nakapag-vlog pa ako na pinapunta ako ng OB. Tapos, pagpunta ko sa clinic, mag-aano lang ako guys mag-lying in ako. Pagpunta ko sa clinic, ayun na yung nangyari nga guys. Umikot na naman yung pusod niya. Tapos, talagang sobrang laki niya na is nagkikilograms na siya ng 4.1. Nagda-diet na ako nun ha. Kaya ang nangyari, in-induced labor na ako. At yung pag sa induced labor sa akin, guys, talagang hindi umi-epekto yung pinakagamot na sinasaksak sa akin. Nag-ano pala ako noon, ang clinic ko pala noon is dito sa Maker Ultrasound, dito lang sa may General Trias, Cavite, sa Pasong Camacho 2. Diyan ako kay Ma'am May. Ayan, diyan ako kay Ma'am May nagpapaalaga noon. Tapos ang nangyari nga noon, nung ini-induce na ako, 2 days ako guys na in-induce labor na wala man lang effect sa akin ang induce. So, ibig sabihin, kahit
kahit sa iba, sobrang sakit na dapat ng ini-induce. Ako guys, wala akong maramdaman. Dahil nga, sobrang laki niya, ang dami niyang tubig, kaya hindi ko maramdaman yung induce guys. Pero pag hinawakan ako ng OB, pag hinawakan ako ng midwife sa tiyan ko, matigas na siya. Ibig sabihin daw ng matigas na siya, ano na siya, humihilab. Pero ako wala talaga akong maramdaman. Kaya sabi ko noon, wag muna ka ako, sabi kong ganyan kasi ayoko magpa-CS, ganyan. Sabi ko kaya kong manganak ng normal kasi nga dalawa yung anak ko normal. Kaya tinry ako guys na i-normal. Pero pagdating talaga sa normal delivery, ginawa naman nila lahat. Ginawa ko rin lahat ng ire na alam ko, talagang halos lahat, binuhos ko talagang lahat kasi nga ayoko ma-CS guys. Isipin mo palang, kako magkano CS? 80,000, sabi. 80,000. 80,000, ganyan. Para sobrang laki, 'di ba? Tapos ang babayaran ko lang doon, ang kontrata lang doon sa lying in is 20,000. Full package na 'yun ha. Manganganak ako 20,000. So talaga ang dalang pera lang namin mag-asawa is nasa 30,000 lang kasi kasama pati pang-budget, sa mga pampagpagkain, ganyan. So pang 20,000 na 'yun, guys. Yun lang talaga yung budget ng panganganak doon sa lying in. So talagang umiri ako ng todo. Kaya lang talaga hindi talaga nakisama yung pagkakataon. Talagang hindi talaga siya magkasya sa bukasan. Although, syempre na-expand naman yan, di ba, yung vagina ng babae. Hindi siya mismo kasya doon sa balakang ko. Ulo pa lang, hindi na kasya yung ulo niya. Hindi na siya lumabas doon. Tapos, sinabayan pa ng cord coil na every time na iiri ako, hinihila siya pabalik. Ganun. Kaya dineclare na ng doktor na mag-emergency CS ako. So, yun nga guys, sa mga marami nagtatanong, magkano ang binayaran ko sa emergency CS? Tumotal ako lahat ng gastos namin is 140,000. Lahat na yun, kasama ng expenses na mga pinabili na gamit sa labas, kasama dun sa mga expenses na kailangan namin doon sa loob ng ospital. Ayan, so 140,000 na siya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung bill. Tapos syempre, kung matipid naman kayo, at kami kasi talaga guys, lahat bili. Ni ultimo mga bote niya, binili lahat. Kasi hindi ko ini-expect na masi-CS nga ako. At doon sa lying in, hindi naman siya kasama sa requirements na magkaroon kami ng bote. Pero pagdating mo doon sa ospital, kailangan pala siya. So, ito nga guys, yung pinaka-bill. Papakita ko siya sa inyo. So, bali yan nga guys. Ang naging pinaka-bill niya. Yan. Mabot ako guys ng 101,000 sa akin pa lang yan. 101,000. Ang total niya is 120,000. Tapos nakaltasan ng PhilHealth ko ng 19,000. So meron pa akong 101,000. Ngayon, sa 101,000 na yan, nag-balance due na lang ako ng 76,000 kasi nga, upon admission, meron kang down kailangan na 25k. So, 101,000 minus 25k na down ko is 76,000. Sa akin yan guys, sa akin. Yan. Ayan yung mga ginastos niya. Diba? Ang dami. Nakakaloka yan. Syempre, lahat yung babayaran mo. Okay? Yun ang PhilHealth minus 19,000. So, kaya kailangan, nyo ang PhilHealth nyo. So, ito naman, yung kay baby. Ang kay baby is 22,000. Nakaless siya sa PhilHealth ko ng 10,650. So, nag-bill pa siya ng 11,356. 11,356 plus 121,000 na total ko. Bali kasi total na to ng 101,000. Diba? 10101 na siya kasi kumbaga disregard na to kasi may down na kaming 25k. Yan. 101 plus 11,000. Yan lahat yan. Kasama na yung deduction ng PhilHealth. Labas pa dyan yung mga pinapabili ng mga doktor sa labas na mga gamit na kailangan namin gamitin. Tapos syempre yung mga nagamit din namin para sa pagkain.
At yung dun sa lying in na pinag-anakan ko, di ba guys, nakakontrata siya ng 20,000 kapag kapanganak ko. 2 days akong in-induced labor doon. So wala kaming ginagastos doon na nag-i-induced labor kami kasi sagot lahat ng lying in. Ngayon guys, syempre binantayan na nila ako ng 2 araw habang ako nag-i-induced labor. Tapos hindi rin naman nila ako doon napaanak kasi nga ayaw din naman lumabas ni baby talaga doon. Talagang hindi siya normal delivery. Is hindi na nila ako pinabayad ng totally ng 20,000. Ang siningil na lang nila sa akin is yung mga nagamit kong gamot nung ako ay nag-i-induce labor, which is nagbayad ako ng 7,000. Kulang-kulang 7,000. Sabihin na nating malinis na 7,000. Tapos alam nyo ba, hindi na nila ako pinagbayad ng TF. TF ng midwife, TF ng mga nurse na nakabantay sa akin doon. Hindi na nila ako pinagbayad ng TF. Kaya nga maraming thank you doon kay Ma'am Celeste Chavez sa Maker Clinic. Kasi siya talaga hindi nagpabayad sa akin ng TF. Kaya nagbayad na lang ako doon 7,000. Lahat ng nagastos ko na lang yon nung time na ini-induce ako yung mga gamot para pamalit sa mga stock nila. Tapos yung the rest nun, yung mga expenses namin. Kasi marami pa silang ipapabili sa ospital lalo na pag wala kang dala. Kaya nga yung pinaka-quick advice dun guys, talaga, pag hindi natin, alam natin na magbubuntis tayo, tas manganganak na tayo, talagang magda-diet tayo. Ako kasi talaga, aminado ko, naging pasaway ako, naging talagang matigas yung ulo ko pagdating sa ganun. Kasi nga, sa akin, in my 3 pregnancy talaga, dito yung last, dito yung kay Baby Brandon, sa totoo lang talaga, diyan ko lang nakakain yung mga gusto ko kainin. Diyan lang ako nakapaglihi ng talagang pulpak yung gusto kong kainin. Kasi dun kay JB tsaka kay Gian, wala naman. Alam sa sin talagang disaster yung buhay ko. Kasi wala kang makain ganun. Wala nga check up yan. Tsaka nanganak ako dun guys, sa bahay lang. Pinanganak ko sila sa bahay na walang check up, walang vitamins, lahat-lahat. As in, sobrang hirap ng buhay. Kaya ngayon dito kay Baby Brandon, since 12 years ang gap niya, syempre pinaghandaan naman talaga ng bongga. Talagang hiniling din naman namin yan na magkaanak pa kami. So talagang ganun nga ang nangyari. Kaya talagang pinaghandaan namin. Kaya bumawi naman ako. Bumawi ako sa, alam niyo yun, sa paglilihi. Talagang pinulpak, kinain ko lahat ng gusto ko. Kasi nga, sabi ko ngayon ko lang to magagawa sa buhay ko, diba? Tinodo ko na. So, ayun, mali rin yun. Kaya kailangan, mag-aano din kayo, magkocontrol kayo. Parang sabi nga nila, huwag mong palakihin sa loob, palakihin mo na lang pag nakalabas na. So, ayan nga, at least ngayon nakaraos na rin kami. Kahit talagang sobrang laki ng binayaran namin doon sa pag-aanak ko sa kanya, at least nakaraos na kami. Kaya nga kailangan guys talagang proper diet at saka lakasan lang din natin yung loob natin. Kasi 'di ba tayo mga mami, kapag iiri na tayo, kapag sa sobrang sakit niyan, talagang iiri mo ng todo eh. Talagang ilalabas mo yan ng ilalabas. Ang problema nga kasi sa akin guys talaga, sobrang laki niya, sobrang dami niyang tubig. Kaya any contraction, wala talaga akong maramdaman. As in talagang pag hinawakan nila tiyan ko, alam nilang humihilab sa akin, wala akong maramdaman. So kailangan talaga doble ingat. Tapos lahat naman kasi ng mami, iba-iba yung pinagdadaanan natin ng ating pregnancy, iba-iba yung way natin ng panganganak. Pray lang talaga na malampasan natin yan. Tsaka lahat sana ng mga nagbubuntis or manganganak na is maging okay yung kanilang pagde-deliver sa baby. Maging safe delivery ba, ganyan. Okay din naman ng cesarean, wala kang mararamdaman. Pero ako kasi talaga guys, double kill talaga na experience ko kasi 2 hours akong umiire. 2 hours akong umiire na mailabas siya ng normal pero hindi talaga kaya. At ayun nga guys, napadpad nga ako sa pag-CCS, which is pagising mo, biyak ka na, nakuha na yung bata, madali na, 'di ba? Ang problema lang guys, talagang hirap mag-recover. O tignan niyo naman ako guys, talagang hirap na hirap ako ngayon. Tapos ang dami mong gagawin, syempre magpa-plancha ka ng damit ng baby, magpapadede, ganyan. Mahirap ang pinagdadaanan ng mga CS na mga mami kasi mahirap mag-recover. Kaya sa lahat po ng na-CS dyan, sa lahat po ng nanganak, stay safe po tayo at sana ay makarecover tayong lahat para maalagaan natin ng maayos ang ating mga baby. So, yan na nga po ang ating vlog. Kaya push nyo na mag-normal delivery guys. Thank you for watching.